Andito na raw yung seller nung car na sisilipin natin. Nahulog ba to? Or pakainit? Pero hindi umangat yung tent mo. Looks good. Kasi parang yung kinuha mo na naman eh. Yung temp niya bro, hanggang dyan lang yun. Angat pa yan. Umangat siya. Ito na siya, ang linis. Mamimigay ako ng isang project car. First ko namin. Okay na. Guys, samahan niyo ako today. Papunta tayo na Subic. We're currently en route. Pupunta tayo doon para bumili ng isa pang kotse. I've just had a really stressful month and one day, nasa marketplace ako and meron ako nakitang sobrang linis na kotse na I wouldn't usually buy it actually, pero sobrang linis niya, na sobrang daming effort na alam ko na napunta sa kotse na to, sa magre-restore ng kotse na to. Alam ko na wala na masyadong papagawa at talagang gas and go na lang. Actually, nag-commit nga ako recently na ayoko na rin bumili ng mga lumang kotse kasi hindi ko na rin kaya mag-commit in terms of time, in terms of patience, resources. Pero nung nakita ko talaga to, halos no-brainer eh, kasi sobrang linis talaga niya. It looked like it came out of a catalog. And the best part about it is, alam kong pinag-aagawan siya ng mga kaibigan ko. So, one day, siguro mga 2 AM na yun, nag-message ako sa kanya and sabi nga niya, "Sir Ref, there's no way that you want another headache." Tapos sabi ko, actually wala naman talaga akong balak bumili na ng headache, but I saw your car. Meron kasi akong giveaway sa YouTube ko na kapag nag 100k subscribers ako, mamimigay ako ng isang project car. Project car na kaya nating ibigay na buo na hindi tayo mapapahiya. Yes, it's over the budget, pero sobrang interesado ako na makita siya. I was very honest, no, kasi I wasn't expecting anything from it. And then sabi nga niya, I'm looking for someone who really gonna love and take care and show this car out to the world. And sabi niya na if you're willing to get it, willing akong ibigay sa'yo to for this cost. Sabi ko talaga, sure ka ba? And then doon na natuloy yung conversation. Okay yung kotse, okay yung papeles, okay kausap yung tao. Isa yan sa mga bagay na tinitingnan ko guys kapag bibili ng kotse is dapat okay kausap yung tao. Meron kasi mga mayayabang out there, meron din naman yung hindi kasi seryoso, and doon pa lang kahit sobrang ganda ng kotse mo, nawawala na ako ng gana na kausapin ka. Papunta tayo sa Clark and then eventually on the way straight to Subic. Si Curtis driving us. We were in the BMW. And ang mabait pa dito sa guy na to is, syempre may mga issues yung kotse, hindi naman mawawala yun. Pero mga minor issues lang like speed sensor. Siya na mismo guys, inasikaso na niya to para sa atin. Para pagdating natin doon, talagang maneho na lang pa uwi. Sobrang linis niya sa picture. Sana ganun kalinis din siya in person. Naalala ko dito bro, ganto tayo nung pinikap natin yung Easy. Except dala natin yung Evo. Importante na maayos yung kausap nyo kasi aasahan nyo talaga siya na kumbaga mauuwi ako nung kotse yung bibili natin eh. This car is definitely not something that's in our goal to have, no? Pero ang linis kasi eh. You can buy these at the Shell Select Station, Cold Brew Artesanos, Singapura. Nasa 200 nga lang, so medyo mahal siya, but sobrang excited din ako pumunta na Subic guys kasi hindi ako madalas pumunta doon. Mas madalas ako pumunta doon sa kabilang side, which is papunta ng Baguio. Alam nyo naman yun. Cheers, cheers. The strength of a turn and the tide. Keep your heart strong. For lahat ng mga iconic races dyan. Andito na raw yung seller nung car na sisilipin natin. I'm super excited. Natuwa naman ako na nakarating siya dito with no problem. So ibig sabihin the car is good and in working order. Pag nakita niyo yung car guys, matatawa kayo na yan na yung bibili mo ref. Pumunta ka na Subic para dyan. Pero, and we got it at a pretty good price. At yun nga, mabait yung owner, inayos niya. Tagal, di kanina pa ako excited bro. Sarap talaga ng feeling kapag meron kang kinukuhang bagong kotse bro. Kahit luma, bago, ang importante, walang papagawa. Yun yung nakaka-excite eh. Yung makikita mo kung meron bang papagawa or wala. Kasi as much as possible, ayaw na natin ng papagawa yun. Feeling ko nga ngayon at this point, mas willing ako magbayad ng mas mataas ng onte para lang na wala ka ng papagawa. Iba rin yung nabibili mo yung convenience of time na hindi ka na mag-aayos eh. Kasi sakit sa ulo rin talaga mag-source ng part eh. Alam niyo yung feeling na to, alam ko yun. Linis bro. So guys, ito na siya, ang linis. Hello bro. Pare, hello. Si Kurt. Hi Kurt. Oo. Ito lang, nahulog ba to or? Siguro sa fittings lang. Oo, pero linis pa rin niya in person, no? Salamat bro sa pag-ano sa amin. Thank you rin po. Kamusta yung biyahe niyo po? Okay lang.
Hindi ko lang nadala yung ano, yung sensor. Pero mukhang parehas naman eh, no? Opo, parehas. Ay, hindi ko rin dinala yung ano, yung supposedly na, yung nabili ko. Oo. Mali. Yung mali. Oo. Magkano mo nabili yun? 1-2 lang. 1-2? Oo. Oo, ganun din halos yung ano. Ganda bro, malinis. Thank you po. Malinis, malinis. Upuan ko ah. Okay, okay lang. I-atras nyo na po yung upuan namin. Sige, sige. Maliit ako eh. Pero okay yung aircon niya. Ano to, pag 4, di siya gumagana? Oo, yung hanggang 3 lang eh. Ba't kaya? Siguro, sister block. Pero hindi naman hindi ka bitin dito. Hindi naman. Hindi naman? As long as di ka nakapark sa... Sa bilad? Opo, sa bilad. Lalo, wala akong tint eh. Hindi ako Oo. nakakita ng tint. Sige, figure out ko na lang yun. Looks good pare. Maraming GTS1 na setup, pero kasi parang kulang. Parang, I'm not saying na kompleto siya, pero tinatry ko yung pinakamalapit as possible. Ano ba bang kulang talaga dito? Actually, ang sabi lang sa akin, actually wala naman ako alam sa Sentra, no? Opo. Natutunan ko lang lahat yan pagtapos nating mag-deal. Yung steering wheel ko, stock siya ng variant na to, and then yung seat ko, stock din na Generation 2. Pero meron talagang GTS1 seat. I think si Nico naka manibela? Oo, naka GTS1 siya na seats and... Seats? Hindi, okay lang yan, okay na yan. Ano ba yan, cover lang? Opo, naka-cover. Pero ano, okay naman yung seats. Local seats yan? Opo, stock seat ng Stock seats, SE. Generation 2. Yeah. Ito lang naman din yung sinasabi nila dapat body color siya. Pero ako, I don't mind. I don't mind, pare. Ganda. Oh, init nga eh. Yeah, kasi yung ano eh. Dahil sa headers. Pero hindi umangat yung temp mo. Hindi po. Stock siya doon. Okay. Oo. Wala naman temperature yung overall. Yeah. Init nga. So nakuha mo to bro, red. Opo. Tapos ikaw na nagayos. Actually, sinasabi ko nga sa video na gusto ko to kasi wala na akong papagawin. Alam mo yun, as in lahat, drive-in ano lang. Pagod na ako magpaayos, personal car ko din siya eh. Oo. Anong bibili mo? Nagpabalak ako ng 7-seater eh, pero wala akong napipili. Wala pa? Okay. Sige, di ko na check yung mga ano yung mga rad, ready naman na to. Live yan. Okay. Pakainit. Ikot natin bro, okay lang. Sure. Tara. Alam from BMW. Hindi, okay lang. Actually, Sanay na kayo sa mga 90s. medyo oo. Hindi, sabi ko kasi, gusto ko lang sobrang sawa na ako sa mga rear na auto bro. Kasi yung kinuha mo na naman eh. Ito? Yes, rare variant ang SE Saloon, kaya nga sobrang nahirapan tayo humanap ng nung speed sensor niya. Si Nico rin before nga, naghanap din siya. Mahirap maghanap ng sensor na yun bro. Push mo lang all the way down yung kasi sabi ko na Sorry. It's okay. Mangingila lang. Kailangan sanayan. Para siyang yung easy. Pero ito parang mataas na matigas eh. Worn out na siguro, no? Yung cable type pa kasi siya. Hindi, okay lang naman. Oo, hindi ko nalalabas to bro. Ngayon pala ka namin, iiwan namin yung car. Tapos ikot kami using this. Papakiramdaman ko lang. Opo. Worry ko lang yung AC. Feeling ko, hindi siya humihilaw. Ito, oo. nag-glow naman siya sa gabi. Hindi, sorry. I mean, hindi humihilaw yung lamig nung Hilaw. Kala ko ilaw. Hindi naman. Hindi naman? Like, kunwari, ito very open siya. Oo. Tapos ipapark mo siya ng tanghali. Super tagal din. Sorry. Super tagal din. Lowered nga pala to, no? Oo. Pero yung yung tambucha siya. Wala namang sumasabi. Tambucho yun. Hindi headers yun. Feeling ko baka yun. Pag ganun, hindi ko alam yun ang tawag. Oo. Pero swabe siya. So, ang binago mo dito yung suspension, no? Yeah, opo. Bago lahat. Pati yung mounting, yung spring. Hindi siya maingay. Kala ko kasi dahil free flow siya. Maingay siya. Hindi naman. Ang maingay actually yung header leak eh. Pagka pinawakan mo ng ganun sa bandang headers, may hangin parang ganun. Hindi, madali lang yan. Gasket lang yata yun eh. Yung temp niya bro, dyan lang yan o angat pa yan. Hindi na umangat yan. Hindi na. Yeah, isip ko pag malinis siya, itatago ko na lang. Gagawin ko pang-service na lang or saan. Yeah. Tinatad ako ng mga low ballers, mga buy and sell, gano'n. Oo. Dito worried lang ako. Pero kasi hindi pa yun yung full blower niya eh. Oo, may number 4 pa talaga siya. Natanong mo na yun? Resistor block daw. Binaba yan lahat. Lahat? And then, palit na yung bagong evaporator, and then yung condenser. Pero yung compressor ko, as is siya, kasi working naman. Okay naman daw. Then, literal na lahat ng belts, bago lahat. Inisip ko paano ko siya papalamigin. Feeling ko bitin siya sa araw eh. Ang lamig nun bro, di ba B13 actually? Gusto ko siya kasi meron siyang reputation na malamig siya sa malamig siyang kotse. Opo. Kumbaga hindi ka mabibitin. Opo. Ito stock steering wheel. Opo, stock yan. Pero ang ganda niya
Kasi ang ganda ng interior and everything. Nakita ko binuo mo talaga siya from almost nothing eh. So yun, so hindi naman talaga dapat ako bibili ng kotse bro. Pang-anim na auto ko na to. Tapos lahat. Nakita ko nga, parang kaya ko nga i-recite sa'yo lahat ng kotse mo eh. Pero ang ano lang, sabi ko, ang linis kasi. Tapos actually bro, pinag-aagawan siya ng mga kaibigan ko. Yun yung kwento nun, kaya nakita ko siya kasi. Pero nung minessage kita bro, wala naman akong balak na siyang bilhin talaga. Nag-gets ko yung effort ng isang tao sa auto. Eh bro, tinan mo yung tempo, umangat. Okay lang ba yan? Oo, kasi ang ayun ng todo niya yung ano eh, pero, yung red. Pero hindi siya dapat umangat kaya, hindi kaya madadali ako dyan. Sure ka Yes. But I don't have to watch out for that. No. Tapos naman siya, nakakulat naman siya and all. Umangat siya pare. Tingin ko dahil sa headers nga yun eh. Kasi pag nakarekta ka bro, dapat hindi siya uminit ng ganyan. Pag nakarekta ka dapat, actually sobrang lamig nga niya eh. Kasi hanggang mga dito siguro. Nag-heat soak siya eh. Familiar ka doon? Hindi. Pero bumaba naman siya. So hindi umangat yan bro, guaranteed. Hindi ako makakawi ako. Sure ah? Sure, yeah. If umangat siya, anong pwedeng gawin? First ko namin. Sige. So guys, we are in the Nissan Sentra or Sunny na ba to? Technically. Yeah, we can call it Sunny. The Nissan Sunny. Ito yung seller, si John. Siya yung nagbuo nung auto na to. So ito yung loob, it's very clean. Black yung dashboard, black yung sidings. Nalaman ko bro, tong gauge mo is pang B14. B14. Oo, yun yung lumabas, B14 siya. Kasi pag JDM, dapat baliktad siya, tapos 180 lang. Okay. Tapos ito yung steering wheel, it's very nice. Aircon, meron siyang issue dito guys na yun nga, hindi nag-work yung fourth blower niya. Tapos nabibitin ako sa AC niya, so let me know anong pwedeng gawin regarding that. So guys, nagka-concern. Okay naman lahat, no? Mabait naman yung guy. So tumataas lang yung temperature niya. Tapos inaalam namin kung bakit. Medyo skeptical na ako kasi umaangat siya ng onte. E pag ganun, I've been in this game long enough to know na kung mayroong problema yung cooling system ng kotse. And true enough, bitin din yung lamig ng aircon niya. True enough, pagka-check ko dun sa engine bay, isang fan lang yung gumagana. So imagine mo, sobrang init ng engine bay dahil sa UEL headers niya. Isang fan lang yung gumagana, hindi na sa sustain ng auto. Pero tinan nyo naman kung gano'ng kapogi. So, nakakaintindi naman tayo guys, no? Minor? Mine? Ganda Kurt, no? So, sa ngayon, balik muna kami sa BMW, no? Buti may nahanap siyang shop. Ikot muna tayo. Enjoying the Subic sunset. Hopefully si John, mabait naman siya, no? He's gonna try and help us. And hopefully, he figures it out at mauwi natin yung Sentra. Sayang naman, di ba? So guys, here we are. Kasama na natin si John, naayos na natin yung car. Everything went well. Sabi ko nga sa kanya, ganyan talaga. May mga ganong moments na malas lang talaga, but we were able to fix it. Everything is okay. We're gonna bring the Sentra home. May mga kailangan tayo ayusin. Onti lang naman, but it'll bring us home. So thank you, brother. You're welcome. Thank you, bro. Thank you sa patience din. Thank you rin sa patience and consideration. Yeah, it happens talaga. So guys, basically, nasunog yung relay nung fan, kaya siya nag-overheat kanina. Pero ngayon okay na siya, malamig na yung aircon. Okay na. So we're bringing this car home. May message ka ba sa kotse mo? Now na after 1 year, mag-goodbye na siya sa'yo? Sana magpakabait sa next owner. And then, shout out ko lang din na nag-help sa akin mag-build. Si Buddy Rich, and then yung best friend ko si Ace. And also girlfriend ko si Herlis. And sa inyong dalawa, thank you so much. Yeah, thanks brother. Normal yan. Thank you for building this beautiful car. Ang ganda niya talaga bro. As in, pag nakita siya, kahit sa picture nga, no-brainer siya. Kaya wala man ako balak bumili ng kotse pero napabili ako. So yeah, thanks man. God bless you bro. Thank you. Ready na brother? Alright. See you back home bro. Ingat. Gabayan mo ako pare. Ayun yung Sentra guys. Kayang-kaya daw. It looks good though, honestly. So guys, since the Sentra has a really bad air freshener on the inside, buti na lang Little Trees gave us this package. This car care package. And we're gonna be using them. Nakalagay dito, welcome to the Little Trees Challenge. We know how much you love using our fresheners. Can you show us what else you can use with Little Trees? So we're gonna put one right now. Actually guys, alam nyo, sobrang nagugustuhan ko itong mga vent wrap lately. Meron ako nito sa kotse. I have a strawberry flavored one that I really like. So thank you Little Trees. Huge shout out to you guys for giving us this. Binyagan na natin yung Sentra. Lagyan natin ito. So guys, we went with this one instead. Hindi pala pwede yung mga vent type dito. Nakalimutan ko for a little bit na luma pala yung kotse natin. Iba pala yung mga
mga events nito. Anyway, time check ulit, 9:15. Should maybe get home na mga 11:30 PM if everything goes well. Siguro stop over na onte, picture. But yeah, I'm very excited guys. Ang sarap sa feeling ng ganito. Ang saya, nakakabata talaga siya. And ang saya lang din na meron kang kotse na kung meron mang mangyari, alam mong mura yung mga papalitan na parts. Feeling ko para ako may beater car guys, na talagang sige, ilagay mo lang dyan, tapon mo dyan. And ang maganda pa dito is malinis siya na ganun. We are currently at almost half tank, tapos yung temp natin nasa kalahati din. Alright, let's go! As of right now guys, inaantay lang natin yung kasama natin para convert tayo pabalik ng Manila. Actually, naunahan ko siya eh. Problema lang dito, wala pala tayong mga RFID or anything like that. So hopefully merong cash lane dito sa exit ng Subic. Subic's one of those places na hindi ako masyadong comfortable in going to kasi I don't really go here much. There's really not much stuff to do. So hopefully merong area na makapag-RFID tayo para hindi na tayo ma-hassle. So yun nga, inaantay natin yung kasama natin. Hopefully merong cash lane dito and we can get home safe. So far okay na okay yung kotse. All 4 windows are working well. Napansin ko lang itong part ng bumper, medyo nahuhulog siya oh. Alignment ba yan? Hindi ko sure eh. Kasi yung handbrake kailangan medyo kailangan ma-secure ng onte. Ang ganda rin ang tunog ng UEL headers niya. Pero yun nga lang, it's definitely causing heat to build up in the car. Ang lamig din ng aircon, as you can see, nagpa-fog up yung mga windows natin. Nakakatuwa tong kotse na to guys. Masarap sa feeling. Ito anong badge ba to? Sunny badge daw yan eh. Sobrang ganda ng car guys. Nagko-contemplate ako kung itatago ko ba siya or kung bibenta ko ba siya sa mga kaibigan ko or kaya bibilin siya ng teammate ko. Actually gusto siyang bilhin ng mga ibang mga tao na malapit sa akin. So let's see. If mangyari man na ganun nga yung mangyayari, then okay lang sa akin yun. We're gonna keep this car. I'm just gonna buy another car for the giveaway. Maybe a fresher all-stock GLI na definitely yung hindi pa rin ako mapapahiya in the sense na magagamit niya sa pang-araw-araw. Ito, to be honest, ang dami nangyaring aberya kanina. Siguro kanina nasa 80-20% na tayo with 80% of the sale not going through and then 20% of it going through. Pero naayos yung mga kailangan maayos. So, props din kay John Matthew for being able to take care of that. Kanina nawala yung aircon, nawala yung compressor, nasira yung fan, nag-overheat siya. So ang dami rin mga aberya na nangyari, but you know what, kasama yan sa project car life. May nangyari, I'm not sure if you guys can hear me. Pagka downshift ko, parang nawalan ng pressure yung gas pedal. So ang fear ko, baka natanggal yung throttle cable o kaya napigtas siya. So ang problema ko ngayon, kaya ko namang pigayin yung kotse, no? Kailangan ko lang mag-downshift pag gusto ko siyang bumilis ng onte. Pero yung RPM natin ngayon, nasa almost 3,000, nasa 5th gear tayo. Ang problema ko, baka pag tumigil kami sa toll gate, hindi ko siya mapaandar o hindi ko siya mapausad. So what we're trying to do right now is look for a gas station habang malapit kami sa Angeles para masilip kung natanggal lang yung throttle cable or hindi. So yeah, so ngayon siguro yung pedal, parang 80-90% loose lang siya. Doon lang siya sa dulo kumakayod o kumakagat. So we'll try to see what we can do with this guys. So guys, andito tayo sa Shell Mexico. Ito yung accelerator cable natin. Sana nakita nyo. Yung accelerator cable natin, ang luwag nyo. So, hindi siya nabigtas. Pero, pagdating mo dito, ang luwag oh. Teka. Ayun, natanggal. Ganun ba yun? Saan ba dapat to? Natanggal siya. So, dapat yata nasa nitong dalawa. Okay, gets. Meron to. I came prepared. May fuse tayo. Dati kasi yung mga BM bro, may mga Allen wrench eh. Ngayon wala na. Wala to brother. Kala ko bro, masastuck na tayo dun sa SCT. Nakita mo bumagal? Bumagal, tumabi ako. Kala ko magpapatuna tayo. Grabe. Pero thank God madali lang. Naano lang siya, nawala sa alignment. God is good guys, God is good. Sige pang ko lang. Better na yata. Normal? Oo, okay. Try natin ah. Okay ba? Okay yata bro. Okay na.
Guys, nahanap namin. Actually, ganito ba talaga yung, hindi naman siguro. So, nandito yung hilahan niya guys, oh, for reference. So, saksak natin. Sige, isa pa bro. Ganon! Ganon bro! Pantay na ako 20 liters, 1.2. Check natin muna yung gauge. Hindi ko rin kasi kapag guys kung ano yung full tank na to. Guys, I'm not sure if maririnig nyo to, pero magda-downshift ako. Parang nabutas yung exhaust natin. Nalubak kasi tayo and well, lowered car to pero medyo makakalimutan mo na lowered siya, sobrang komportable eh. Have to get done at JD Mufflers, papadala natin doon as soon as possible. Yeah, anyway, we're almost home guys. Skyway Stage 3 na tayo. Guys, home sweet home. Pakinggan nyo nangyari. Parang pumangit yung under. Parang nasira yata yung alignment ng headers guys. Kasi parang lahat ng tunog niya nang gagaling dito. Kanina swabe naman yung tunog niya. Anyway, papaayos na lang natin to kay JD Mufflers. Siya na bahala dito guys. Anyway, what's important guys is that we are home. We're safe and sound. The Nissan Sentra is now officially part of our fleet of cars. So the Sentra's here. Dito na natin siya ilalagay. The point of the Sentra is to be a beater car for now, a service car or whatever car. And it's just gonna be fun to use it kasi nga alam natin na mura yung parts. Although humihirap na siya ng onte pero not as hard as of course the Civic EG. So parang puro luma na yung auto natin. Ito yung Red Bull car. Here's our Celica. Ito guys, ang dami rin kailangan gawin dito. Hindi rin perfect to, but for the most part, it's here and it's in full working order. Pero marami pang kailangan gawin dito, like yung interior kailangan siyang gawin ulit. Kaya yung Celica dito lang muna yan. Itong EG na to guys, nasagiin pala ito nung isang araw. Pero ayan, okay na siya. It was painted. Okay na rin yan, wala na rin issues. Na lang ngayon. Siguro we'll start working on this soon. Pinaka-vital lang naman na doubt matrabaho dito, I think, is the exhaust. Update ko na lang kayo guys kung ano mangyayari. I hope you enjoyed this vlog. It's a very raw vlog. Time check ngayon, it is 1 AM. 1 AM na rin, so medyo ginabi na rin tayo sa pagkuha nitong Sentra natin. So marami tayong kailangan gawin. We need to get new plates for it. Very minimal yung gastos natin na gagawin dito. Hindi rin natin siya ibabalik sa perfect. Kailangan lang din natin pa-restore yung gauge na to. Mayroon akong 1-din CarPlay head unit from CarPlay Audio. So I hope you guys enjoyed this video. Please comment down if you guys have any suggestions, if you like this, if you hate it. Kung meron kayong mga gustong pa-review or just whatever thoughts that you guys have regarding this car. I'm gonna be releasing merch soon. So na-excite ako for that. It's regarding the Drive It culture that we've been promoting. So I'm excited for that. Well, as you guys know, this was meant to be the giveaway Nissan Sunny or Nissan Sentra GTS 1. But with how it's going, hindi ko alam if it's worth. I mean, it's really nice. It really is visually nice. But with how it's going, I don't know if this would be a better option or, you know, if we get a GLI, that might be easier compared to this. Kasi ito, I don't know, it needs work. It needs work. Hindi ko alam if it's ready for that. But either way, once you reach 100,000 subs, there will be a car for you guys. Whether it's this Sentra or it's a GLI, naisip ko para medyo tipid din sa gas. Not a small body, but a GLI. Big body, Toyota Corolla big body GLI. But yeah, hope you guys enjoyed this video. This has been Raf Bangsil. I'll see you guys next time. Guys, so may na-encounter tayo na problem. Pakinggan nyo You know, nagka-cut off siya ng 2,000 RPM. Drivable, but really bad. I've forgotten you.